Sa mundong umiikot sa kapangyarihan, may mga batas na nagsisilbing apoy, mga gabay na maaaring magbigay ng liwanag, ngunit maaari ring lumamon sa iyo kapag hindi mo kinontrol. Isa sa mga pinakamapanganib na batas sa lahat ay nagsisimula sa pinakasimpleng ideya. Huwag kailanman magmukhang mas maliwanag kaysa sa iyong pinagmumulan. Ito ang unang hakbang ng sinumang gustong mabuhay sa laro ng kapangyarihan. Ngunit madalas din itong nagiging bitag. Kapag pumasok ka sa anumang larangan, politika, negosyo, akademya, o kahit relasyon, lagi kang makakatagpo ng taong nasa ibabaw mo. Siya ang boss, ang guro, ang pinuno o kahit isang kaibigang mas matagal nang naglalakbay sa parehong landas. Ang batas na ito ay nagsasabing, kailanman, huwag mong hayaang maramdaman nila na mas mahusay ka, mas matalino, o mas malakas. Sa simula tila maliit na bagay ito. Ngunit kung hindi mo ito pinansin, ang simpleng liwanag ng iyong kakayahan ay magiging palaso na magpapabagsak sa iyo. Isipin ang sitwasyon, ang isang batang opisyal na may sariwang ideya ay mabilis na umaangat at sa kanyang pag-akyat, hindi niya namamalaya na bawat papuri na natatanggap niya ay parang sugat sa ego ng nakakataas. Kapag dumating ang araw na iyon, hindi ang iyong talento ang magtatakda ng iyong kapalaran, kundi ang takot at inggit ng iyong guro. Ito ang dahilan kung bakit ang batas na ito ay delikado. Tinuturuan ka nitong pigilan ang iyong sariling liwanag para mabuhay. Tingnan natin ang kasaysayan. Si Nicolas Fouquet, ministro ng pananalapi ng Pransiya, noong panahon ni Haring Louis XIV, ay isang taong punong-puno ng ambisyon. Nang inanyayahan niya ang hari sa isang engranding pista sa kanyang kastilyo, ipinakita niya hindi lamang ang yaman niya, kundi ang kanyang impluensya, kagandahan at kakayahang magbigay ng aliw. Ngunit sa halip na mapahanga, naramdaman ng hari ang banta. Ilang linggo lang ang lumipas, ipinakulong si Fouquet at doon natapos ang kanyang kapangyarihan. Ang leksyon ay malinaw. Sa halip na sa modernong panahon, paano ito maisasagawa? Kung ikaw ay nagtatrabaho sa isang korporasyon, huwag ka agad ipakita na ikaw ang may pinakamatalinong ideya sa silid. Sa halip, hayaan mong isipin ng boss mo na siya ang nagtanim ng binhi ng iyong ideya. Ipakita ang iyong talento. Oo, ngunit gawin ito sa paraang hindi nagmumukhang direktang hamon sa kanyang awtoridad. Sa mga relasyon, huwag mong iparamdam sa isang tao na wala silang silbi dahil mas mahusay ka sa lahat ng bagay. Sapagkat sa sandaling maramdaman nilang wala silang halaga, gagawin nila ang lahat para ibagsak ka. Minsan, ang pinakamatalinong hakbang ay ang magmukhang inosente, tahimik o mas mababa kaysa sa tunay mong kakayahan. Ang sikreto ay hindi pagyurak sa iyong liwanag, kundi ang matalinong pagtatago nito hanggang sa dumating ang tamang oras para umilaw. Ito ang unang batas at isa sa pinakanakakatakot. Ang ideya na kahit anong husay mo, dapat mo itong ipahinga kapag nakaharap ang iyong guro. Sapagkat sa larong ito, hindi sapat ang pagiging pinakamahusay, kailangan mong magtagumpay nang hindi ka tinatarget ng mga nasa itaas. Tandaan mo, ang tunay na kapangyarihan ay hindi palaging nasa pagningning, kundi sa abilidad na kontrolin kung kailan ka magliliwanag. Vinicius, a primeira parte acima tem mais 15, 00 caracteres em Filipino Tagalog, no estilo solo Abraham. Título direto, abertura impactante, desenvolvimento profundo, exemplo histórico, aplicação moderna e encerramento afiado. Sa mundo ng kapangyarihan, ang pinakadelikadong kaaway ay hindi laging nasa labas. Minsan ay nasa tabi mo mismo, nakangiti at nakikipagkamay. Ang batas na ito ay nagsisilbing babala. Huwag kailanman magbigay ng buong tiwala sa kahit sino dahil sa oras na ibigay mo ang lahat, inilalagay mo rin ang espada sa kanilang mga kamay at ikaw ang magiging biktima kapag pinili nilang gumuhit ng dugo. Sa larong ito, ang tiwala ay hindi isang pribilehiyo, ito ay isang sandata at kung hindi ka mag-iingat, magiging iyo ang sugat. Ang tao ay likas na nilalang ng damdamin. Gusto natin ng kasama, ng kakampi, ng taong masasandalan. Ngunit sa larangan ng kapangyarihan, ang damdaming ito ay nagiging bitag. Kapag sobra ang tiwala mo sa isa, nawawalan ka ng pagbabantay. Nagiging bulag ka sa kanilang mga motibo at unti-unti mong ibinubukas ang lahat ng sikreto, estratehiya at kahinaan. Ang taong iyon na akala mo'y magiging tagapagtanggol mo ay maaari palang maging iyong magiging punyal sa likod.
Madalas itong nangyayari sa mga organisasyon, sa politika, o kahit sa simpleng pagkakaibigan. Ang isang tao na lagi mong pinagtitiwalaan ay maaaring magkaroon ng sariling interes na taliwas sa iyo. At sa isang iglap, ang pagiging bulag sa katotohanan iyon ay maaaring maging simula ng iyong pagbagsak. Isang malinaw na halimbawa ay makikita sa kasaysayan ng Imperyo Romano. Si Julio Cesar, isa sa pinakamakapangyarihang pinuno, ay nagbigay ng tiwala sa mga senador at sa mga kaibigan na palaging nasa paligid niya. Ngunit noong Ides of March, pinagtulungan siya ng mismong mga taong pinakakatiwalaan niya, kasama na ang pinakamamahal niyang kaibigan na si Brutus. Ang kirot ng patalim ay hindi lang mula sa sugat, kundi mula sa pagkakanulo ng taong tinuring niyang kapatid. Ang bantog na mga salitang "et tu, Brute" ay naging simbolo ng pinakamasakit na anyo ng pagtataksil, ang pagtitiwala na winasak. Sa modernong panahon, paano ito may sasagawa? Hindi ibig sabihin na wala ka ng paniniwala sa kahit sino. Ang susi ay balanse at estratehiya. Magbigay ng tiwala, ngunit hatiin ito. Huwag mong ilagay ang lahat ng sikreto, yaman o kapangyarihan sa iisang tao lamang. Sa negosyo, huwag mong hayaang kontrolin ng iisang kasosyo ang lahat ng impormasyon at puhunan. Sa relasyon, magpakita ng pagmamahal at respeto, ngunit panatilihin ang bahagi ng iyong sarili na ikaw lamang ang nakakaalam. Sa politika at lipunan, alamin ang tunay na motibo ng bawat tao. Huwag kang basta maniwala sa matatamis na salita. Laging tandaan, mas mabuti ang magtiwala ng may limitasyon kaysa magtiwala ng buo at masaktan sa huli. Ito ang ikalawang batas. At isa sa pinakanakakasakal, ang pagtitiwala ay parang lason kapag ibinigay ng buo. Maaari itong magbigay sa iyo ng kasiguruhan sa simula, ngunit sa huli, ito ang magiging dahilan ng iyong pagkawasak. Sa mundo ng kapangyarihan, ang tunay na matalino ay hindi ang marunong magmahal ng sobra, kundi ang marunong magbantay habang nakikipagkamay. Tandaan mo, ang pinakadelikadong kaaway ay hindi ang lantaran mong kalaban, kundi ang taong iniisip mong hindi kailanman tataksil. Sa labanan para sa kapangyarihan, ang pinakamatinding kamalian ay ang paglaladlad ng lahat ng iyong baraha bago magsimula ang laro. Ang batas na ito ay nagsasabing, huwag kailanman ipakita ang tunay mong plano. Dahil ang sandaling malaman ng iba ang iyong direksyon, maaari nilang harangin ang iyong landas, gamitin laban sa iyo ang iyong mga ideya o mas masahol pa, unahan ka nila at nakawin ang bunga ng iyong paghihirap. Ang pagtatago ng layunin ay parang paglalakad sa dilim kung saan ikaw lamang ang may hawak ng lampara, habang ang iba ay nangangapa, walang alam kung saan ka pupunta. Ang tao ay likas na mausisa. Kapag nakakita sila ng kilos na hindi nila lubos maunawaan, sila ay magtatanong, manghuhula, at madalas ay magkakamali ng pagbasa. At dito nagmumula ang lakas mo. Sa oras na malaman nila ang bawat galaw mo, nawawala ang misteryo, at kasabay nito, nawawala ang iyong kapangyarihan. Ngunit kapag pinanatili mong lihim ang iyong tunay na pakay, nagiging imposible para sa iba na maunahan ka o hadlangan ang iyong ambisyon. Maraming tao ang natitisod dahil sa labis na pagsasalita. Sa sobrang tuwa o yabang, inilalahad nila ang lahat. Mga plano, taktika at pangarap. Ang mga nakikinig ay maaaring ngumiti, ngunit sa likod ng ngiti ay nakatago ang kanilang mga sariling plano para gamitin laban sa iyo ang impormasyong iyon. Ang hindi marunong magtago ng layunin ay katulad ng sundalong pumapasok sa digmaan na hubad. Madali siyang mapabagsak. Isang klasikong halimbawa ay si Otto von Bismarck, ang tinaguriang Iron Chancellor ng Alemanya. Kilala siya sa kanyang kakayahang magtago ng tunay niyang intensyon sa diplomasiya. Kapag nakikipag-usap siya sa iba't ibang bansa, hindi niya ipinapakita ang kanyang tunay na layunin. Sa halip, hinahayaan niyang malito at mag-away-away ang kanyang mga kalaban, habang tahimik niyang binubuo ang pagkakaisa ng Alemanya. Sa oras na lumabas ang kanyang plano, tapos na ang laro, naitayo na niya ang imperyo at wala nang magagawa ang kanyang mga kalaban. Ang kanyang katahimikan at taktikal na pagtatago ng layunin ang naging susi sa isa sa pinakamalalaking pagsasanib ng estado sa kasaysayan. Sa modernong panahon, paano ito maisasagawa? Sa negosyo, huwag kaagad ipahayag ang buong estratehiya mo sa kompetisyon o kahit sa mga kasosyo na hindi pa subok. Ipakita lamang ang maliit na bahagi, sapat para makumbinsi sila, ngunit itago ang core ng iyong plano. Sa mga relasyon, huwag mong ilahad agad ang lahat ng iniisip at nararamdaman. Mag-iwan ka ng espasyo para sa misteryo
sapagkat ang misteryo ang bumubuo ng interes. Sa politika, ang mga pinuno na masyadong naglaladlad ng programa ay madaling gapiin. Ang mas matalino ay ipinapakita lamang ang gusto ng masa, habang tahimik na binubuo ang sariling kapangyarihan sa likod ng tabing. Ang sikreto ay hindi pagsisinungaling, kundi ang pagpili ng tamang oras kung kailan mo ilalabas ang iyong tunay na layunin. Ang kontrol sa impormasyon ay kontrol din sa kapangyarihan. Ito ang ikatlong batas at isa sa pinakanakakakilabot, ang kakayahang itago ang iyong tunay na pakay. Tandaan, ang isang kaaway na walang alam ay walang kakayahang umatake. Sa mundo ng kapangyarihan, ang bawat salita ay bala at ang bawat labis na pagpapakita ay butas sa iyong depensa. Ang pinakamatinding kapangyarihan ay nasa mga taong hindi mo mabasa. Sapagkat kung hindi mo alam ang kanilang susunod na galaw, wala kang paraan para lumaban. Kaya't itago mo ang iyong layunin at hayaan mong ang iba ay magdusa sa sariling haka-haka hanggang mahuli na sila sa iyong bitag. Sa mundo ng kapangyarihan, ang salita ay parang espada. Kapag hindi mo alam kung paano ito gamitin, maaari nitong laslasin ang iyong sariling leeg. Ang ikaapat na batas ay nagsasabing, huwag mong sabihin ang lahat. Mas kaunti ang iyong sinasabi, mas malakas kang nagmumukha. Sapagkat sa sandaling masyado kang magsalita, ibinubunyag mo hindi lamang ang iyong iniisip, kundi pati na rin ang iyong kahinaan. Ang katahimikan, sa kabilang banda ay sandata na lumilikha ng takot, misteryo, at autoridad. Kapag ikaw ay masyadong madaldal, nawawala ang iyong aura ng kapangyarihan. Binibigyan mo ng bala ang iyong mga kaaway, inilalantad mo ang iyong mga iniisip, at binibigyan mo sila ng pagkakataong gamitin ang iyong mga salita laban sa iyo. Ang taong marunong manahimik ay laging nagmumukhang malalim, matalino, at mapanganib. Kapag kaunti lang ang iyong sinasabi, napipilitan ng iba na mag-isip, magduda, at punan ng kanilang sariling imahinasyon ang mga bagay na hindi mo binanggit. At madalas, ang mga haka-haka nila ay mas malaki at mas malakas kaysa sa katotohanan. May likas na takot ang tao sa katahimikan. Sa isang pag-uusap, kapag ikaw ay nanahimik, ang iba ay nagiging balisa, nagsisimulang magsalita ng sobra, at madalas ibinubunyag nila ang kanilang sariling mga sikreto. Sa ganitong paraan, ang iyong pananahimik ay nagiging bitag kung saan sila mismo ang nahuhulog. Isang halimbawa ay si Calvin Coolidge, Pangulo ng Estados Unidos na tinaguriang Silent Cal. Kilala siya sa pagiging tahimik at sa halos hindi pagsasalita sa mga pampublikong okasyon. Kapag siya ay nagsalita, ang kanyang mga salita ay nagiging bigat na parang bato. Dahil bihira lamang itong marinig, sa kanyang pananahimik, napanatili niya ang kanyang autoridad at respeto. Sapagkat ang mga tao ay natutong bigyang kahulugan ng malalim ang bawat salitang kanyang binibitawan. Sa kabilang banda, ang mga leader na masyadong madaldal ay madalas natatali sa sarili nilang mga salita, ang mga pangakong hindi natutupad, ang mga lihim na nabunyag, o ang mga damdaming hindi kayang kontrolin ay nagiging dahilan ng kanilang pagbagsak. Sa modernong lipunan, paano ito maisasagawa? Sa mga pulong sa trabaho, huwag mong ibuhos lahat ng iyong ideya sa simula. Sabihin lamang ang kinakailangan at mag-iwan ng espasyo para sa iba, na mag-isip na ikaw ay may mas malalim pang tinatago. Sa mga negosasyon, mas mabuting magsalita ng kaunti at hayaan ang kabilang panig na magsalita ng magsalita. Sa ganitong paraan, malalaman mo ang kanilang kahinaan nang hindi nila namamalayan. Sa personal na buhay, matutong pahalagahan ang katahimikan. Ang hindi mo sinasabi ay kasing halaga ng iyong sinasabi. Magbigay ng impresyon na hindi ka madaling basahin. Ang aura ng misteryo ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang mahabang paliwanag. Ito ang ikaapat na batas at marahil isa sa pinakapangakit ngunit pinakadelikado, ang kapangyarihan ng pananahimik. Sa bawat salitang binibitawan mo, isipin mong ito ay bala, at kapag sobra kang nagpaputok, mauubusan ka bago matapos ang labanan. Ngunit kapag pinili mong maging tahimik, bawat salita na iyong bibitawan ay magiging isang putok ng kanyon. Tandaan, ang katahimikan ay hindi kahinaan, kundi isang aninong nakakatakot na nagbibigay sa iyo ng kapangyarihang mas malaki kaysa sa ingay ng kahit sinong kaaway. Sa laro ng kapangyarihan, may isang bagay na mas mahalaga pa kaysa sa pera, ari-arian, o koneksyon. Ito ay ang iyong reputasyon. Ang ikalimang batas ay nagsasabing, ang reputasyon ay pundasyon ng kapangyarihan.
At dapat mo itong ipagtanggol ng parang buhay mo mismo, sapagkat sa sandaling masira ang pangalan mo, lahat ng pinto ay magsasara, at ang iyong impluensya ay guguho gaya ng kastilyong gawa sa buhangin. Ang delikadong katotohanan ay ito. Ang reputasyon ay parang salamin. Isang basag lamang ay hindi na muling mabubuo. Ang reputasyon ay hindi lamang kung ano ang iniisip ng iba tungkol sa iyo. Ito ang mismong imaheng binubuo ng lipunan na humuhubog sa iyong kapalaran. Maaari kang walang aman, ngunit kung kilala ka sa iyong katapatan, lakas o katalinuhan, ang mga tao ay lalapit sa iyo, magbibigay ng suporta at bubuo ng tiwala. Ngunit kung ang pangalan mo ay nabahiran ng kahinaan, kasinungalingan o pagkakanulo, magiging mantsa ito na hindi madaling alisin. Kadalasan, ang mga pinuno at negosyante ay bumabagsak hindi dahil sa kakulangan ng kakayahan, kundi dahil sa pagkasira ng kanilang reputasyon, isang maling hakbang, isang maling salita, o isang iskandalong hindi mo napigilan. At lahat ng pinaghirapan mong buuin ay maaaring mawala sa isang iglap. Kaya't ang matalinong manlalaro ng kapangyarihan ay hindi lamang gumagawa ng mga hakbang. Siya rin ay laging nagbabantay sa bawat bulong-bulungan, sa bawat pananaw, at sa bawat mata na nakatingin. Tingnan natin ang buhay ni Julio Cesar Borgia, anak ni Papa Alejandro VI. Kilala siya sa kanyang kalupitan, ngunit higit sa lahat sa kanyang kakayahang panatilihin ang reputasyon ng takot at paghanga. Ang kanyang pangalan ay nagiging mismong sandata. Sa sandaling marinig ito, ang mga kaaway ay nanginginig. Kahit hindi siya laging naroroon, sapat na ang kanyang reputasyon para pigilin ang pag-aalsa. Ito ang tunay na lakas. Hindi lamang ang iyong presensya, kundi ang bigat ng iyong pangalan. Ngunit may kabaligtaran din. Isang halimbawa ay si Richard Nixon, dating Pangulo ng Estados Unidos. Sa kabila ng kanyang karera at tagumpay, ang iskandalong Watergate ay tuluyang nagwasak sa kanyang reputasyon. Sa isang iglap, ang lahat ng kanyang naipundar na impluensya at respeto ay naglahong parang bula. Ang kanyang pagbagsak ay hindi dulot ng kakulangan ng kakayahan, kundi ng mansang kumapit sa kanyang pangalan. Sa kasalukuyan, paano mo maipagtatanggol ang iyong reputasyon? Una, bantayan ang iyong mga salita at kilos, lalo na sa panahon ng social media kung saan bawat galaw mo ay nakikita at maaaring ipakalat sa isang iglap. Ang isang maling post, ang isang hindi inakalang komento ay maaaring sirain ang iyong imahe ng walang balik. Pangalawa, huwag mong hayaan na ang iba ang magdikta ng iyong reputasyon. Gumawa ka ng naratibo na ikaw mismo ang nagtatakda, maging ito man ay sa trabaho, negosyo o personal na buhay. Lumikha ng imahe ng pagiging mapagkakatiwalaan, matatag at may awtoridad. At panghuli, kapag sinubukang dungisan ng iba ang pangalan mo, huwag kang manahimik. Lumaban ka agad bago pa lumaki ang apoy. Ito ang ikalimang batas at marahil isa sa pinakamapanganib dahil sa kanyang pagiging hindi nakikita. Ang reputasyon ay parang hangin, hindi mo ito mahahawakan. Ngunit kaya nitong buhayin o patayin ang iyong apoy. Depensahan mo ito gaya ng iyong sariling buhay, sapagkat kapag ito'y nawala, kahit ang iyong pinakamalalakas na sandata ay magiging walang saysay. Tandaan mo, sa laro ng kapangyarihan, ang pangalan mo ang iyong unang kalasag at huling tabak. Huwag mo itong hayaang mabasag. Sa mundo ng kapangyarihan, walang mas nakamamatay kaysa sa pagiging invisible. Kapag hindi ka nakikita, hindi ka iiral. At kapag hindi ka umiiral sa isipan ng tao, mawawala ang lahat ng pagkakataon para sa impluensya. Ang ika-6 na batas ay nagsasabing, gawin ang lahat para makuha ang atensyon. Ang sino mang hindi marunong mangakit ng mata at pandinig ay lulubog sa limot, at sa limot ay walang kapangyarihan. Ngunit narito ang panganib. Ang sobrang pagnanais ng atensyon ay maaaring gawing laso ng ilaw. Nasisira rin sa iyo kapag hindi mo ang atensyon ay parang pera. Mas marami kang hawak, mas marami kang kayang gawin. Ngunit hindi tulad ng pera, ito ay hindi mo basta-basta mapapanatili. Ang atensyon ng masa ay pabago-bago, mabilis lumipat, at laging nauuhaw sa bago. Kaya't ang sino mang gustong manatili sa laro ng kapangyarihan ay dapat matutong lumikha ng ingay, ng misteryo, ng imahe na hindi madaling kalimutan. Ngunit delikado ito. Dahil kapag nasobrahan, ang liwanag ng atensyon ay nagiging spotlight na nagbubunyag ng lahat ng iyong kahinaan. Ang taong hindi marunong gumamit ng atensyon
ay maaaring maging alipin nito at sa huli, masusunog sa apoy na siya mismo ang nagpasiklab. Ang tunay na sining ay hindi lamang sa pagkuha ng atensyon, kundi sa pagpili kung anong uri ng atensyon ang iyong kinukuha. Si P.T. Barnum, ang hari ng entertainment noong ika-19 na siglo, ay isang halimbawa ng perpektong paggamit ng batas na ito. Para kay Barnum, walang masamang publicity. Gumawa siya ng mga palabas na puno ng ilusyon, eksentrikong karakter, at mga kwento na minsan ay kasinungalingan, ngunit laging nakakakuha ng ingay. At habang pinagtatawanan siya ng ilan, mas marami ang nahumaling sa kanyang pangalan. Ang kanyang kayamanan at kapangyarihan ay lumago hindi dahil sa katotohanan, kundi dahil sa atensyon. Ngunit kabaligtaran din ay makikita kay Marie Antoinette. Ang kanyang labis na pagnanais na mapansin sa korte ng Versailles sa pamamagitan ng magagarbong kasuotan at luho ay naging dahilan ng pagkamuhi ng masa. Ang atensyon na nakuha niya ay hindi paghanga, kundi galit. At sa huli, ang guillotine ang nagbigay ng pangwakas na kahulugan sa kanyang pangalan. Paano ito isasabuhay ngayon? Sa mundo ng social media, ang atensyon ang mismong pera ng bagong panahon. Ngunit ang tanong, anong klase ng atensyon ang hinahabol mo? Kung ang atensyon ay galing sa iskandalo, maaari kang sumikat ngunit madali ring masunog. Kung ito'y mula sa halaga at misteryo, mananatili kang matatag. Sa negosyo, lumikha ng tatak na hindi malilimutan. Isang imahe na kapag nakita ng tao ay agad silang nakakaalala ng iyong pangalan. Sa personal na buhay, hindi mo kailangang sumigaw para mapansin. Minsan, sapat na ang misteryo, ang presensya, at ang aura na nagbibigay ng impresyon na hindi ka ordinaryo. Piliin mong maging kwento ng iba, ngunit huwag mong hayaang maging katawa-tawa ang papel mo sa kwentong iyon. Ito ang ika-6 na batas at isa sa pinakamapanganib, ang paghabol sa atensyon. Sapagkat sa isang mundo kung saan lahat ay sumisigaw para mapansin, ang tunay na makapangyarihan ay yaong hindi lamang nakukuha ang mga mata, kundi nakakabit sa isip ng tao ng matagal. Tandaan, mas mabuti ang maging kinatatakutan o hinahangaan kaysa maging isang anino na walang nakakaalala. Ngunit huwag mong kalimutan, ang ilaw na nagbibigay sa iyo ng lakas ay siya ring maaaring magsunog sa iyo hanggang abo. Sa maruming laro ng kapangyarihan, hindi laging ang pinakamatalino, ang pinakamasipag, o ang pinakamalikhain ang umaangat. Kadalasan, ang umaakyat ay yaong marunong kumuha ng bunga ng trabaho ng iba at gawing sarili nilang tagumpay. Ang ika-7 batas ay nagsasabing, gamitin ang lakas, talino at pagsisikap ng iba, ngunit kunin mo ang kredito. Ito ang isa sa pinakanakakalason, ngunit pinakamabisang estratehiya. Sapagkat ang tao ay nakikilala hindi dahil sa kanilang ginawa, kundi sa kanilang imahe. At kung ang imahe ng tagumpay ay sa iyo, ang kapangyarihan ay kusa ring susunod. Madalas nating isipin na ang hustisya at pagsisikap ang magdadala ng gantimpala. Ngunit sa katotohanan, maraming henyo ang namatay na walang pangalan, habang ang mga lider na kumupkop sa kanilang ideya ay naging bayani. Ang mundo ay hindi laging pumupuri sa pinagmulan, kundi sa mukha na nakikita sa entablado. Kaya't ang matalinong manlalaro ng kapangyarihan ay hindi nakikipagkompetensya para sa paggawa, kundi para sa kredito. Delikado ito dahil maaaring lumabas na ikaw ay magnanakaw ng merito. Ngunit kapag ginawa ng may sining, nagmumukha itong natural, na para bang ikaw ang tunay na utak sa likod ng tagumpay. Ang sikreto ay nasa presentasyon. Hayaang gawin ng iba ang mabigat na trabaho, ngunit siguraduhin na kapag dumating ang oras ng pagpupuri, ikaw ang nakatayo sa harap. Isang malinaw na halimbawa ay si Thomas Edison. Bagamat isa siyang mahusay na inventor, marami sa mga ideya at imbensyon na ipinangalan sa kanya ay galing sa kanyang mga katrabaho at empleyado. Ngunit dahil siya ang mukha ng kanyang kumpanya, siya ang tumanggap ng kredito, siya ang itinanghal na henyo, at siya ang tumanggap ng yaman at kapangyarihan. Sa kabilang banda, si Nikola Tesla, na mas inobatibo sa maraming larangan, ay namatay na halos walang pagkilala, habang ang pangalan ni Edison ay naging simbolo ng modernong imbensyon. Sa kasalukuyan, paano mo maisasagawa ito nang hindi lantaran? Sa trabaho, matutong kilalanin ang ideya ng iba, ngunit ilapit ito sa paraang ikaw ang nagbigay ng direksyon. Ipakita sa mga nakakataas na ikaw ang nag-organisa, nagplano o nagbigay ng final na porma. Sa negosyo, kumuha ng pinakamahusay na talento,
Hayaan silang magtrabaho, ngunit ikaw ang tumayo bilang mukha ng proyekto. Sa social media, gamitin ang mga trend at ideya ng iba, ngunit lagyan mo ng sariling marka upang ang tao ay maalala ka, hindi ang pinagmulan. Ngunit laging tandaan, huwag mo itong abusuhin ng lantaran. Kung halatang halata na ikaw ay magnanakaw ng kredito, magiging kasiraan ito ng iyong reputasyon. Ang sining ay nasa balanse, kunin ang kredito sa harap ng publiko, ngunit sa pribado, bigyan ng gantimpala ang tunay na gumawa. Ito ang ikapitong batas at isa sa pinakanakakalasong aral. Hindi palaging ang tunay na gumawa ang nagiging hari, kundi ang marunong mag-angkin ng tagumpay. Sa isang mundo kung saan ang kasaysayan ay sinusulat ng nagwagi, hindi mahalaga kung sino ang nagbuhos ng pawis. Ang mahalaga ay kung sino ang naiwan sa alaala. Tandaan, sa laro ng kapangyarihan hindi sapat na gumawa. Dapat mong siguraduhin na ikaw ang nakikita bilang utak sa likod ng lahat. Sapagkat sa dulo, ang kredito ay kapangyarihan at ang kapangyarihan ay buhay. Sa digmaan ng kapangyarihan, ang tunay na hari ay hindi kailanman tumatakbo patungo sa kanyang mga nasasakupan. Sa halip, siya ay nananatili sa kanyang trono at hinihila ang iba upang siya'y lapitan. Ang ikawalong batas ay nagsasabing, gawin mong ikaw ang sentro, ang inaasam at ang hinahabol. Huwag kang kailanman maging desperado sa paghahabol, sapagkat sa sandaling ikaw ang naghabol, ikaw ang nagpakita ng kahinaan. Ngunit kapag sila ang lumapit sa iyo, ang lahat ng kontrol ay nasa iyong kamay. Ang pagkakamali ng marami ay ang paghahabol ng sobra, sa pagnanais makuha ang atensyon, respeto o pagmamahal. Sila'y tumatakbo ng buong lakas, hindi namamalayan na sila mismo ang nagiging alipin ng inaasam nilang tagumpay. Ang taong naghahabol ay parang aso na nagtatangkang abutin ng kanyang amo. Lagi siyang nasa ilalim, laging umaasa. Ngunit ang taong marunong maghintay at gumawa ng imahe na may halaga ay kusang hinihila ang iba upang siya'y sundan. Ito ang delikadong sining ng pagiging indispensable. Sa halip na ikaw ang lumapit, lumikha ka ng kapaligiran kung saan ang iba ang walang pagpipilian kundi hanapin ka. Sa ganitong paraan, hindi lamang ikaw ang may kontrol, kundi ikaw din ang nagdidikta ng mga kondisyon ng laban. Isang makapangyarihang halimbawa ay si Louis XIII, ang tinaguriang hari ng araw. Hindi siya kailanman pumunta sa kanyang mga nasasakupan o maharlika upang humingi ng suporta. Sa halip, pinilit niyang lahat ay pumunta sa Versailles, sa kanyang korte. Ang mga tao ay naglakbay ng milya-milya, gumastos ng kanilang kayamanan at nagpakumbaba, lahat upang makita siya at makalapit sa kanyang liwanag. Sa ganitong paraan, si Louis ay naging tunay na sentro ng universo ng Pransya. Hindi niya kailangang maghabol sapagkat ang buong mundo ang umikot sa kanya. Sa kabaligtaran, ang mga lider na nagpakita ng desperasyon sa paghahabol ng suporta ay mabilis na nawala sa kapangyarihan. Kapag nakita ng tao na ikaw ay nangangailangan, sila'y nawawalan ng respeto. Ang paglapit ay dapat manggaling sa kanila, hindi sa iyo. Sa modernong panahon, paano ito maisasabuhay? Sa negosyo, huwag mong habulin ang bawat kliyente na parang ikaw ay desperado sa kanilang pera. Sa halip, lumikha ng tatak na napakalakas na ang mga kliyente mismo ang kusang lalapit. Sa relasyon, huwag mong habulin ang isang tao hanggang sa mawala ang iyong dignidad. Sa halip, maging isang taong may presensya, may halaga, at may disiplina, at sila ang lalapit upang hanapin ka. Sa social media, huwag mong ipakita na ikaw ay naghihikahos para sa likes at atensyon. Sa halip, gumawa ng imahe at nilalaman na may kalidad, at hayaan mong ang mga tao ang magdesisyon na sila mismo ang lalapit upang suportahan ka. Tandaan, ang tunay na magnetismo ay hindi sa paghila ng marahas, kundi sa paglikha ng puwersang hindi nila kayang tanggihan. Ito ang ikawalong batas at isa sa pinakanakamamatay sa mga hindi nakakaunawa. Ang sinumang naghahabol ay nawawala ang lakas. Ang sinumang pinaghahabol ay nagiging hari. Tandaan, sa laro ng kapangyarihan, ang dignidad ay armas. Kapag ikaw ang hinahabol, ikaw ang may kontrol sa oras, kondisyon, at direksyon. Huwag mong hayaang ikaw ay maging aso na naghahabol. Sa halip, maging araw na sila mismo ang lalapit, kahit masunog, upang madama lamang ang iyong liwanag. Sa digmaan ng kapangyarihan, walang mas nakakasira kaysa sa walang katapusang pakikipagtalo. Maaaring manalo ka sa salita,
ngunit sa puso ng iyong kalaban ay nagiiwan ka ng galit at sugat na hindi kailanman maghihilom. Ang ikasiyam na batas ay nagsasabing, huwag mong ubusin ang iyong lakas sa pagtatalo, ipakita mo sa gawa, dahil sa huli, ang salita ay maaaring balewalain, ngunit ang aksyon ay katotohanang hindi matatanggi. Ang delikadong katotohanan ay ito. Ang taong gumugol ng oras sa pakikipagtalo ay naglalantad ng kahinaan, habang ang tahimik na kumikilos ay siyang tunay na nagwawagi. Ang pagtatalo ay parang apoy. Kapag binigyan mo ito ng hangin, lalo itong lumalaki. Kapag nakipagdebate ka, binibigyan mo ng kapangyarihan ang iyong kalaban. Maaaring manalo ka sa lohika, ngunit nawawala naman ang respeto. Sa kanilang damdamin, ikaw ay kaaway na dapat pabagsakin sa susunod na pagkakataon. Ngunit kapag tumahimik ka at hinayaan mong ang iyong aksyon ang magsalita, wala silang masasagot. Ang resulta ay hindi mapapasinungalingan at ang katahimikan mo ay mas mabigat kaysa sa libong salita. Sa bawat sitwasyon laging tandaan, ang taong tahimik ngunit gumagawa ay higit na nakakatakot kaysa sa taong maingay ngunit walang resulta. Ang aksyon ay nakapipinsala. Ang argumento ay nakakapagod lamang. Isang malinaw na halimbawa ay si Napoleon Bonaparte. Sa halip na ubusin ang oras sa pakikipagtalo sa kanyang mga general at mga politiko, pinapakita niya ang kanyang estratehiya sa pamamagitan ng mabilis at mapanirang aksyon habang ang kanyang mga kalaban ay nakikipagdebate kung saan ilalagay ang kanilang hukbo. Si Napoleon ay nasa labanan na, nananalo. Ang kanyang katahimikan at bilis ng aksyon ang nagbigay sa kanya ng imahe ng isang leader na hindi kailanman nasasayang ang oras sa walang saysay na salita. Sa kabilang banda, si Demosthenes, ang tanyag na orador ng Athens, ay isang taong bihasa sa salita. Ngunit kahit gaano siya kagaling sa pagtatalo laban kay Philip ng Macedonia, hindi siya nakaligtas sa kapalaran ng kanyang bayan. Ang kanyang salita ay hindi kayang pigilan ang paglusob ng hukbo. Dahil sa huli, aksyon pa rin ang nagdidikta ng kasaysayan. Sa modernong panahon, paano ito maisa sa buhay? Sa trabaho, huwag mong ubusin ang iyong lakas sa pakikipagtalo sa opisina. Ipakita mo sa gawa ang iyong kakayahan. Ang resulta ang magiging pinakamalakas na argumento. Sa negosyo, huwag mong sagutin nang walang katapusang paliwanag ang iyong mga kritiko. Hayaan mong ang iyong produkto, serbisyo o tagumpay ang magsalita para sa iyo. Sa relasyon, iwasan ang walang katapusang pagtatalo na hindi naman nagdadala ng solusyon. Mas mainam ang simpleng aksyon, pagbabago ng ugali, pagpapatunay ng respeto at konkretong kilos kaysa sa libong pangako. At sa social media, tandaan na ang pakikipag-away sa komento ay walang saysay. Sa halip, maglabas ng nilalaman na hindi nila matatanggi sapagkat ang aksyon ang tunay na pamalo laban sa salita. Ito ang ikasiyam na batas. At marahil isa sa pinakadelikado sapagkat karamihan ay hindi marunong umiwas sa tukso ng pagtatalo. Ang salita ay maaaring magpabagsak ng iyong kaaway sa isip ng tao, ngunit ang aksyon ay kayang durugin siya sa realidad. Tandaan, huwag kang malulong sa walang saysay na argumento. Ang tunay na hari ay hindi nakikipagpaligsahan sa ingay ng salita, siya'y nananahimik at kumikilos, at sa sandaling kumilos ka, ang lahat ng pagtatalo ay tatahimik. At ang mundo ay mapipilitang kilalanin ang iyong kapangyarihan. Sa lahat ng batas ng kapangyarihan, ito ang pinakadelikado at pinakamasakit kapag ginamit laban sa iyo. Ang ika-43 na batas mula sa 48 Leis do Poder ay nagsasabing, kontrolin ang puso at isipan ng tao, sapagkat kapag nakontrol mo na hindi lamang ang kanilang kilos kundi pati na rin ang kanilang iniisip at nararamdaman, sila'y nagiging alipin na hindi na kailangang itali sa tanikala. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa espada o sa yaman, kundi sa kakayahang pasunurin ang loob ng tao na parang ito'y kanila mismong kagustuhan. Ito ang sining ng ganap na dominasyon at ang pinakamadilim sa lahat. Kapag nakontrol mo ang isip ng tao, nakukuha mo ang kanilang lohika. Ngunit kapag nakontrol mo ang puso nila, nakukuha mo ang kanilang kaluluwa. Ang sino mang marunong magpaikot ng damdamin, takot, galak, pag-asa, ay nagiging tunay na amo ng kanilang kapalaran. Ang delikadong aspeto nito ay hindi alam ng biktima na siya ay biktima na. Iniisip niya na siya ay pumipili ng malaya, ngunit sa katunayan, ang bawat desisyon ay naimpluwensyahan ng kamay na hindi niya nakikita. Ang batas na ito ay nakakatakot dahil ito'y tahimik.
Hindi ito tulad ng espada na makikita mong kumikislap. Ito'y parang hangin na dahan-dahang pumapasok sa isipan, gumigising ng damdamin, at bumabaluktot sa katotohanan. At kapag naroon na ito, mahirap nang makawala. Isang nakakatindig balahibong halimbawa ay si Adolf Hitler. Hindi niya nakamit ang kapangyarihan dahil lamang sa armas o sa puwersa ng hukbo. Nakuha niya ito dahil nakontrol niya ang puso at isipan ng masa. Sa pamamagitan ng kanyang mga talumpati, simbolo at propaganda, pinaniwala niya ang milyon-milyong tao na ang kanyang adhikain ay kanila ring adhikain. Ang mga taong dati ordinaryo lamang ay naging handang pumatay at mamatay para sa kanya. Ipinakita nito na kapag nakontrol mo ang emosyon, wala nang limitasyon sa iyong sa modernong panahon. Paano mo ito gagamitin? Sa negosyo, hindi sapat na ibenta mo ang produkto. Dapat mong kontrolin ang nararamdaman ng tao tungkol dito. Gumamit ng kwento, imahe at emosyon na magpapatibok ng puso nila. Kapag sila'y na-hook, hindi na produkto ang binibili nila, kundi ang pakiramdam na ibinibigay nito. Sa politika, ang tunay na matagumpay na leader ay hindi lamang nagpapaliwanag ng plano. Siya ay nagbibigay ng bisyon na bumabalot sa puso ng masa. Hindi luhika ang nagbubuo ng revolusyon, kundi damdamin. Sa personal na relasyon, matutong laruin ang emosyon. Minsan ay bigyan ng atensyon, minsan ay bawiin, minsan ay iparamdam na ikaw lamang ang nakakaunawa sa kanila. Sa ganitong paraan, ikaw ang nagiging sentro ng kanilang mundo. Ngunit tandaan, ito'y lubhang delikado. Sapagkat kapag ginamit ng walang balanse, maaari kang magtulak ng tao sa pagkawasak. At kapag bumalik sa iyo ang kanilang galit, maaari kang matupok ng apoy na ikaw mismo ang nagpasiklab. Ito ang 10 batas sa listahan ng mga pinakadelikado. Ang sining ng paghawak sa puso at isipan ng tao. Sa lahat ng batas, ito ang pinakamakapangyarihan at pinakanakakatakot dahil kapag ikaw ay nagtagumpay dito, wala nang makakatakas sa iyo. Ngunit ito rin ang pinakamapanganib sapagkat kapag ginamit mo ito ng mali, ang mga pusong iyon na iyong kinontrol ay maaaring maging apoy na sisira sa iyo. Tandaan, ang tunay na hari ay hindi lamang may sundalo o kayamanan. Siya ang may hawak ng kaluluwa ng kanyang nasasakupan. Narinig mo na ang 10 pinakadelikadong batas mula sa 48 Leis do Poder. Ang mga batas na ito ay parang espada na may 2 talim. Maaari kang gawing hari kung gagamitin ng tama o durugin kung mali ang iyong galaw. Mula sa hindi paglampas sa guro, sa hindi pagtitiwala ng sobra, sa pagtatago ng layunin, hanggang sa kontrol ng puso at isipan, lahat ng ito ay nagsisilbing gabay sa sinumang gustong mamuhay sa larong walang patawad. Ngunit narito ang huling babala, ang kapangyarihan ay parang apoy. Maaari itong magbigay ng liwanag, init, at proteksyon. Ngunit kapag inabuso mo ito, susunugin ka rin nito hanggang abo, kaya't gamitin ang mga batas na ito hindi lamang upang umangat, kundi upang maunawaan ang mundo na iyong ginagalawan. At kung gusto mong malaman ang susunod na hakbang, ang mga kodigo ng kapangyarihan na nagtatangi sa isang tao bilang indispensable sa kahit anong lugar, manatili ka, sapagkat iyon ang ating susunod na paglalakbay.